mahalaga yung 3 taon sa administrasyong ito. Kasi ito po yung, kumbaga sa basketball, second quarter eh. Dito na magkakaalaman sa bandang huli kung masasabi nyo bang mananalo ang isang basketball team. Sa administrasyon siguro, dapat ganun din po, Sen. Kaya nga, ano Oo. nga yung ipagagawa mo sa second quarter, halimbawa? Ng basketball, o oo. second SEM, halimbawa? Oo. Tinanggal mo rito, dinala mo doon. Anong expectation mo doon? Okay. Para sa ganon, yung kakulangan na siyang hinahanap ng ating mamamayan, maipundar mo. Di ba? Oo. Pa-isa-isa eh. Paano yung kabuuan ng ng bureaucracy Oo na nga, no? dapat italaga mo dun sa kalagayan na magagawa nila lahat yon sapagkat meron kang target eh. Dapat may Hindi ko nga malinaw. makita kung ano yung target ba eh. Ah. Di ba? Sa mga tweet, nagkulang daw. Gano'n yung kulang? Paano mo isusupply ang kakulangan na yan? Sino-sino ang kukunin mo para yung kakulangan na yan, yan ang maitalaga. Oho, Para oho. maging masaya ang tao. Yun ang hindi ko makita eh. Oho. Ah. From the point Oo nga, of no? view of public administration, Jen, Oo. sinasabi ko, dapat ganun ang... Doon mo... Yun ang management, ano? Pagmamanage mo ng administrasyon. sabi mo, underperforming, nagalit ang mga tao, kaya ganyan ang nangyari, kaya hindi nanalo lahat. O anong gagawin mo? Di ba? Oho. Bakit na sinisimulang itong mga taong ito? Baka naman hindi lang yan ang may kasalanan. Oho. Di ba? Kasi tama Baka tayo. naman No? kayong lahat may kasalanan. Di ba? Mukhang gano'n naman ata, Sen, ano? Hindi, Mukhang... gusto ko yung honest assessment. Oo. Yung honest evaluation ng bureaucracy. Oho. At ano yung target natin. Para ngayon makita natin na yung kakulangan na yon, masuplayan natin, sumaya ang tao, makarecover tayo, yung imahe mo ay talagang Makabawi, no? makabawi ka. Oho. Nasaan yon? Oho. Parang patintero lang, nilagay mo rito, doon, ganyan. Paano natin susukatin ngayon na makukuha mo lahat yung overall performance na ang magiging resulta nito, sasaya nga ang tao? So parang gusto natin sabihin ngayon, magbigay ng parametro ang Pangulo. Paano ngayon? Dapat nga sa umpisa pa lang, ipinakita na lahat. Oho. O nga naman, wala talagang nangyari yun eh. Mukhang- Sana kitang-kita, parang may report card ng bawat isa eh. Oho. Di ba? Sa lahat ng asignatura mo, talaga, wala eh. So papalitan mo ngayon. Ayun. Kasi ang sabi ngayon kong, asan ay wala na tayong political accommodation ngayon. Wala na anya, hindi na natin titignan ang kulay ng politika. Ang titignan ngayon ay performance na. Uy, paano nga? Oo. Hindi mo naman papalitan ng bago pala na inakala mo makagaganap doon sa tungkulin na inaasahan lahat ng ating mga kababayan. Oo. Paano mo ngayon may papangako na may mangyayari? Dahil lang in-announce mo lang na magsipag-resign kayo. Oo. Talaga magre-resign yun. Siyempre, alter ego mo lahat yan eh. Oo nga naman. Kaya lang, inaasahan ng tao. Pagkatapos mong ginawa yun, inaasahan naman nila na yung ipapalit mo, yun talagang katanggap-tanggap naman at makakaganap Magpe-perform. ng inaasahan. Oo. Yan lang naman ang punto dyan eh. Kasi kung after 3 years at ang administrasyon ay ganun pa rin, hindi malungkot pa rin ang tao pala. No? Sen, Kaya hindi, nga, so hindi tayo sasaya. wala yung ipinangako natin. Oho. Sayang ang pagkakataon. Oho. So, Ang sinasabi ko nga, yung economic managers, intact sila sapagkat sinabihan ng business sector, huwag mong papalitan yan. Kinabukasan lahat, na-install lahat. Isang araw lang, mukhang na-confirm na. Paano nangyari nga? Anong indicators na ginamit natin? Ang utang ba natin bumaba? Tumaas po. Yung inflation ba natin kayang-kaya na ba ng tao ngayon na paabutin yung kinikita? Masaya na ba ang tao ngayon? Sabi nila, bumagal. Wala nga ang inflation, sabi daw. Paano? Bumagal. Paano babagal? Naramdaman ba yung pagbagal? Bumagal po yung traffic. Sen, yun ang ramdam na ramdam natin. Pero yung inflation, hindi ramdam na tayo yun eh. Tumaas ba, halimbawa, yung bahagdan ng ating yung foreign direct investments, dumami ba? Bumaba po. Nabawasan ba yung ating pagkakautang?
O tumaas. Nadagdagan po. Mukhang uutang pa uli ngayon. Lumubo pa yung ating ekonomiya. Talagang tumaas ba sa inaasahan natin Mukhang na hindi sinasabi ng ating mga ekonomista ngayon, at least 10% per year in the next 5 years. Para lang tayo makabawi talaga. Pag hindi ganun yung rate ng ating paglakas ng ekonomiya, hindi magiging maganda para sa atin. At least 10% growth rate ng GDP in the next 5 years. O 5.5. 5.6 lang ata pinakamataas. O sa mga tweed, yung 10% na kinakailangan Malayo natin, pa tayo. malayo, at dapat ay hindi bumaba sa 10% sa susunod na 5 taon. Nako. Ganon ang dapat nating performance. Ngayon, kung yun ang inaasahan natin, ba't wala kang ginalaw man lang doon sa economic managers? Pero ni-request ba ng yung business community na manatili sila? Alam ko, yun ang kanilang, ganun ba? medyo kinabahan daw business community. Siyempre, ang kanilang negosyo lang inaalala nila. Tayo siyempre. lahat, ang inaalala natin, yung kalagayang pang-ekonomiya Ng ating bansa. ating lahat ng mamamayan. Oo. Hindi ka lang sensitive doon sa pumiyak yung business community. Oho. Paano yung tao, halimbawa, umiyak na nga sa taas ng presyo ng pagkain? Oho. Nako. Mukhang, again, dito sa puntong ito, Ang sinasabi lang naman natin dyan, oho, kailangan yung seryoso ang lahat ng gagawin. may pakita na. Kung na inaakala seryoso. nila ang taong bayan, naging indicator halimbawa, yung hindi magandang performance nila sa election, Oo. seryosohin natin kung yun nga yung dahilan. Oho. Gusto ko rin makita na seryoso nga yung approach. Oho. Hindi yung hindi yung pabalat bunga lang. Nako. Ewan ko lang, Sen, dito nga, ito, hawak ko na naman itong isang resulta ng survey na ito, naging, alam nyo, ewan ko lang kung ito'y totoo na, kasi itong mga nakalipas, kami dito sa palatuntunan ito, habang kayo nangangampanya, isa kami sa mga nanggagalaiti sa resulta ng survey Ito ngayon, mukhang naiba na ang mga survey pagkatapos ng eleksyon. Sen, alam niyo ba ito Naiba sinasabi? anong ibig sabihin ng naiba? Naging makatotohanan ba? Naging konti, konting mukhang unti-unting. Nagtutotoo na ba sila? Nagtutotoo na ng konti. Sen, Kasi kung hindi pa sila magtotoo, Ay, mukhang babagsak na industriya nila. wala na eh. Mukhang di wala ba? na maniniwala talaga. Oo. Alam niyo ba ito na mahigit daw po sa kalahati ng mga Pilipino ang hindi sang-ayon. Wag mo na itong trust rating. Sige, gusto niyo? Sige, ilagay niyo sa prompter itong yung trust rating. Basahin ko yung trust rating muna. Sige ha. Wala kasi dito sa ating item yung mga trust rating nasa prompter natin. Direct. Yung prompter natin tungkol doon sa trust rating. Wala pa. Sige, ito muna gagamitin ko. Mahigit daw po sa kalahati ng mga Pilipino hindi sang-ayon sa pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o sa ICC. Ayon po sa mahigit sa kalahati. mahigit sa kalahati po. Kung halimbawa nakikipag-reconcile ang gobyerno, Jen, maging sensitive ka doon sa damdamin ng higit sa kalahati ng ating mamamayan, ayaw pala nila yon. Ayaw po. Hindi ka magagawa ng paraan para yung damdamin na yon ay maglubag man lang. Maglubag man lamang ng Higit sa kalooban. kalahati ang sinasabi mo eh. Opo, ito po. Sabi niya, ayon po sa survey ng Pulse Asia, bago lang ito, mula May 6 hanggang May 8, 58% ng mga respondent hindi sang-ayon sa nangyari. Nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, anong gagawin mo riyan pag ganyan? Nakikipag-reconcile ka eh. Kasi dapat alam mo na, kumbaga sentimiento na ng taong bayan ito, di ba? Ano sasabihin mo sa kanila? Abala kayo sa buhay nyo. Kahit na maging 60% pa kayo. Ganun ba sasabihin mo? Hindi Ba't Mali yun. pa-survey ka pa? 26% ang sumang-ayon, 16% naman ang wala pong posisyon. Pinakamarami sa hindi sumang-ayon, nasa Mindanao, Baymantakin nyo, 96%, almost 100%. Kasunod po, Visayas na nasa 60%, Balance Luzon, 42%, Metro Manila,
38%. O, reflection ng nangyari sa election yan, di ba? Tama kayo, Sen. Yan din ang naging resulta ng eleksyon. O, ngayon, anong gagawin mo? Kung ikaw ay nag-o-offer ng kamay ng pakikipagkasundo, Reconciliation. alam mo ang damdamin ng kabuuan ng Mindanao, halos 100% ang nagsabi. Oho. Wala kang gagawin. Hindi ka magiging sensitive doon sa damdamin na yon. Pananatilihin mo ba na yung damdamin na yon ay nagiinit? Abay, hindi. Kumbaga dapat papaglubagin yung kanilang kalooban. Kaya sila ang nakakaalam kung anong gagawin nila doon, di ba? Totoo. Kasi kung kaya mo sinusukat kung anong damdamin ng tao, para sa ganun, makagawa ka ng paraan Oo. kung paano pasasayahin ang kanilang damdamin. Pagkatapos wala namang nangyayari. Baka merong advice si Ginoong Frederick Go, yung kanilang economic advisor. Di ba? Kasi yun ang unang na-retain si Ginoong Frederick Go na advisor po ng Pangulo sa negosyo. Halimbawa, economic advisor sila. Siguradong napakataas ng mga pinag-aralan lahat yan. Paano nila pangangatwiranan na napakaraming ayuda ang ibinibigay sa tao bago mag-eleksyon? Oo. Na yun namang ayuda ay hindi naman paraan at hindi naman sagot para maiangat mo ang buhay ng bawat isang Pilipino. Mukhang ganun nga po. Pagsasayang lang Hindi naman sustainable yun. Oo. Pero economic manager sila. Di ba? Pag tiningnan mo kung magkano lahat yung 5 ayuda na yan dyan na binibigay nila. Kulang-kulang 200 bilyon. 200 bilyong piso, opo. Oo. Ang tanong ko dyan, kasi kung ako magtatanong sa kanila, sino-sino nabigyan ninyo? Anong impact nangyari sa buhay nila pagkatapos nyong ibigay yan? Pinag-uusapan natin kalagayan pang-economic ng mga tao. Ngayon, wala silang pagkukulang, itong mga ito. Wala bang nagsabi sa Pangulo na, Mr. President, parang mali po yung ayuda na yan. Kasi po, nagsasayang lang po tayo. Kaya po, dumami po ang utang natin dahil sa kabibigay po natin. Wala naman pong katumbas na production yan. Oho. Di ba? Mukhang- Kaya po, tingnan po ninyo yung growth natin. Consumption-driven lang. Pagkabigay po ng mga ayuda na yan, Wala na. pupunta po sila sa supermarket. Oho. Wala na po yun Pero wala pong katumbas na production. Ngayon, walang pagkakamali yung mga economic managers. Nako, dapat malalim nilang iniisip na mabuti yan. Paano ngayon yan? Oo. Mukhang dapat ma-realize nila talagang, aywan ko, yung Ayun ayuda. yung sinasabi natin Saan ba ibinase yung retention? Oo. Dalawa lang kasi. Resignation, retention. Oho. O pinag-resign mo, inalis mo. Saan nakabase? Ano ba nagawa niya? Asan ang record? Oho. Isa naman, ni-retain mo. Bakit? Ba't mo ni-retain? Ano ba nagawa niya? Iba naman, nilipat mo, di Isa, ba? nilipat mo lang. Oo. Paano natin malalaman yung pagkakalipat niya, gaganda na ang kanyang performance dahil dinala mo ron. Oho. O baka mamaya, hindi naman niya rin alam yung pinuntahan niya. Dito may kasanayan niya, tinanggal mo, nilagay mo doon. Oo. Paano mo ngayon masasabi na kahit bagito siya rito, Oho. Kasi Magpe-perform palagi siya lang sinasabi, you do not switch horses in midstream. Oho. Nasa midway ka na Pinalitan mo lahat ang kabayo mo. Nako. Pero nilagay mo doon sa... Kumbaga sa track and field, nilagay mo yung isa doon sa pinakahuli. Nako. Yung isa nilagay mo, manakbo kayo. Walang Oho. Hindi calibrated Well, isa pa sa punto na kaya ko binanggit itong survey, Sen, na para baga nagpapakatotohanan ng konti, kasi ito pong resulta ng survey na ito, ng Pulse Asia, ay kabaliktaran ng survey na inilabas nila bago ang eleksyon. Sila din ang gumawa. Sila din po, na sinasabing marami daw na mga Pilipino ang sang-ayon naman na hulihin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte Dahil bago mag-eleksyon. bago mag-eleksyon. Nung nalaman nila na natalo ang mga... hindi yung pala, mali pala tayo. Kaya nila kinokorek. Paano kaya nila pangangatwiranan yung ganung bagay na no nakaraan pa na nagkamali kami. Ito na pala talaga ang totoo. Ganun ho ba yun? Yun lang tamaan niya. Mataas ang nagsabing dapat ikasuhan, impeach ang pangalawang Pangulo. Ngayon po, ito babasahin ko pa isa, Sen, sa ating mga kababayan. Mas mataas daw po ang nakuhang trust rating
ni BP Inday Sara Duterte at ama nito, dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumpara sa nakuhang trust rating ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paano nila ipoprocess yun? Ayun na nga. In-impeach nila eh. Oo. Yung isa, ikinulong. Ikinulong. Bakit mas mataas yung trust rating? Sa kabila nun, nang ginawa doon, ano? Kaya nga. Sa pinakahuling survey po ng Pulse Asia Research, kung saan halos kalahati ng mga Pilipino nagsabing tiwala kay BP Sara at kay dating Pangulong Digong. Sa survey po, ginawa ng May 6 hanggang 9 na nilahukan ng 1,200 respondents, nakakuha po ng 50% trust rating si BP Sara, habang 63%, ito po hindi na ito Pangulo hindi na po ito Pangulo, pero 63% pa rin ang nakuhang trust rating ng dating Pangulong Digong. Sa pareho pong survey, ang nakuha lamang ng Pangulong Bongbong Marcos ay 32%. Dito sa ipakita niyo po yung nakita niyo po sa Pangulong ang ibinaba ay halos 2 digits pa rin mula doon sa dati. Yan mayroon hong sa NCR laki pa ng ibinaba niya, negative 10% o negative 10. Bagay undecided pala ito. Itaas mo ng konti, Direk. Ipataas mo ng konti para makita natin yung comparison. Okay, wala na. 38%. Yan ang sinasabi natin doon sa ating mga kababayan. Samantalang noon, bago mag-eleksyon, mukhang hindi ganyan ang resulta ng survey, Sen. At ang iba nga, ay nagsasabing mukhang pabor pa raw po ang mga Pilipino na ang dating Pangulo at ang kasalukuyang pangalawang Pangulo ay naharap sa ganung mga asunto. Kaya nga siguro ibinibigay ang kamay ng pakikipagkasundo dahil nga dyan sa mga nakukuhang mga datos sa damdamin ng mga taong bayan. Totoo. Kaya na kailangan lang na maging seryoso din kung paano mo hahawakan yung kamay na ino-offer sa'yo. Kailangan makita yung kaseryosohan at saka paano ginagawa, At yung katapatan, Jen. Yan, importante yun. Ngayon, paano mo susukatan ng katapatan kung wala ka namang ipakikita? Kagaya ng binabanggit natin kanina. Dapat merong mag-initiate mula sa kanila na kakitaan ng katapatan. Pero ewan ko sa social media naman, sa kabilang banda, Sen, para mapag-usapan lang natin, ibig ba niya sabihin kung nag-aalok ng pakikipagkasundo ay inaabsuelto na sa mga kasong kinakaharap nito, gaya ng pamilya Duterte? Kung ganun man ang nakikipagkasundo man ng administrasyon, kung meron naman anyang mga kasong kinakaharap Hindi naman yung nakikipagkasundo ang naglilitis sa kanya, di ba? Ang pinag-uusapan, yung kamay ng pakikipagkasundo, kung tatanggapin o hindi. Okay. Labas doon sa anuman yung kaso na inaharap ng isang partido, hindi ba? Opo.